naging mapaghamon ng taong 2020 sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO. We will get through this crisis as one nation. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts, fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero 1 sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alib, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Kayanong sa Target On Air. At nung last year, nung huling makausap namin, si Governor Jose, o mas kilalang si JCA Alvarez ng Palawan, isa nga sa pinag-usapan ho namin, yung nakatakdang magkaroon ho ng plebisito. Kumbagay hahatiin ang Palawan Province, kumbagay 3-1, sa darating ho na March 30 na ba, napakalapit na ho yan. Ito nga, para mas malinawagan ang ating kababayan, ano nga ba magiging benepisyo ni Juan de la Cruz kapag ka ho biniyak sa 3 probinsya ang Palawan na? Nasa linya ng ating komunikasyon ang Public Information Office sa Palawan Province, si Sir Winston Arzaga. Sir Winston, magandang hapon. Si Karex Kayanong sa DCME. Good afternoon. Good afternoon. Magandang hapon sa iyo sa labing mga taga-pakinig sa buong kapuluan ng Pilipinas. Apo, at lagi ho namin nakakausap si Governor Jose Alvarez. Sabi ko dun sa aking producer, subukan mo nga kalabitin yung Public Information Office para naman ho siya makausap natin. At ano hong mga hakbang ang ginagawa ng lalawigan ng Palawan para sa darating ho na plebisito? So, sa ngayon, tuloy pa rin ang ikot sa buong lalawigan upang iparating yung mga benepisyo sa kagandahan ng pagkaroon natin ng 3 probinsya sa isang pulo ng Palawan. Bali, at pinatawag. Bali, ano pong mga lugar sa Palawan ang kasali ho dun sa plebisito? May mga lugar po ba na hindi ho kasali? Well, hindi kasali dito ay yung lungsod ng Puerto Princesa. Kasi yung Puerto Princesa po ay isa ng highly urbanized city. At bilang highly urbanized city, ito po independent na sa probinsya. Hindi na sila matagal lang hindi yan bumubuti ng gobernador, board member o mga vice governor. At sila na rin ay hindi na nagbibigay sa amin ng parte sa real property tax. Kaya po yung syudad, hindi na po nakikialam na rin sa mga usapang probinsya. At yung kapitbahay ho namin, taga Taytay, Palawan, sabi niya, Karis, kapag nakausap mo nga ang Palawan, tanong mo, magkano ho gagastusin ng Palawan Provincial dun ho sa plebisito? Alam ko siya, nasa batas, ay yung gasto sa plebisito ay yung provincial government. Kasi nga naman, usaping probinsya yan. So yung una pong nirelease ng province sa Comelec is 80 million. Yun ay para doon sa plebisito na dapat naganap noong Mayo 2020. Kailangan mabot tayo ng pandemic. So, na-cancel po yun. Nandiyan lang naman yung pera. Kaya lang nung ni-reschedule for March, itong darating na March 13, ay sabi ng Comelec pakidagdagan. Kasi didublehin natin ang numero ng presinto para nang sa ganun ay ma-observe natin yung social distancing. Hindi magsiksikan sa loob ng presinto. So sabi nga, didublehin natin ang presinto. So nakapwede namang dagdagan yung pondo. So nagbigay pa kami ng additional na 70 million sa Comelec para doon sa ating plebisito. So ang total po niyan ay 150 million. At sa inyong palagay, may malaking banta nga ba nagaganap yung plebisito sa banta ho ng pagkakahawaan sa Palawan dahil na rin ho dun sa ibang grupo na tila ho gustong ipapospon dahil ho dun sa banta ho ng COVID-19? Alam mo, yung Palawan, napakaswerte. Nung kahapon, yung COVID case namin, tatatlo na lang na mga mild case yan. Itong buong taon na 2021, hindi na po kami lumalampas sa ganung bilang.
napakababa po yung aming COVID case dito. Apa? Sa Puerto Princesa, nagkaroon ng floating spike, pero ngayon po manageable na rin nila. So yung tatlong kaso po ng COVID, para sa amin, hindi po yung justification para hindi matuloy. Kasi tingnan mo naman sa Amerika, daming COVID doon, pero natuloy naman ang kanilang eleksyon. Apa, at may mga alituntunin po ba ang COMELEC na i-impose kaugnay ho dun sa pagsusulong, sa paghahati ho ng Palawan o yung ayaw ho dito? Well, unang-una, sabi ng COMELEC, tuloy ang eleksyon, tuloy ang plebisito, dahil i-observe natin yung mga basic protocols. Unang-una, hindi ka makakapasok sa presinto kung mataas yung body temperature mo. Kung hindi ka naman naka-face mask, dalawa yun. Face mask, body temperature, dapat maayos. Apa. And then, i-observe natin ang social distancing. Kaya nga ginobret mo yung presinto para huwag naman humaba ang pila. So yun po, sa tingin mo namin, yung mga bagay na ito talang susundin, hindi po magkakapalala yung eleksyon sa COVID-19. Apa, nung huling nakausap po namin si Governor Alvarez at may mga nag-comment dun ho sa aming YouTube channel at may mga ilang issue na inuugnay yung pangalan ni Governor JCA, lalo na't papalapit na nga ho yung plebisito. May namimigay daw ho ng 1,000 para ho dun sa mga nagsusulong ng yes plebisito na umano'y yung panggasolina na tila ito yung form na sinasabing vote buying na 1,000 pesos. Natasawa lang po kami yan kasi layo-layo pa ng plebisito. Sabi nga naman namin kasi si Governor po ay may pasobay po dyan sa preference ng ating mga kababayan sa Palawan. Ay tala po lahat na bahay inakyat ng kanyang mga leader. Siguro po sa ilang libong-libong yan. Inakyat sa tinanong, ano bang gusto? Yes ba? O no? Wala maraming usapan, tanong lang. May lumabas ko yan. 70% yan. Pero ano, So, sir, ang pumapayag. sir, Diba? pero wala hong namigay ho ng tigo 1,000. Wala pong gano'n na namimigay ng 1,000. Exaggerated po yan, yung mga ganong balita na mayroon namimigay ng 1,000. Pero mo, ang daming butante, hindi bigyan mo ng 1,000 yan. Yung bankrupt, ang bagay kung sino man yan. Eh baka ho pinadaan ho sa GCash. High-tech na. Apa, at ngayon hong mas pinagana ho ang travel restriction at din ho inire-required yung COVID-19 test, travel authority pass at health certificate at quarantine. Maliban na lang, kumbaga may nakakaranas ho ng sintomas at yung mga turista. Ano ho to? Pabor ho ba dito ang pamalaan ho ng Palawan? That ang Palawan, #1 tourist spot to, Sir Winston. Well, in a way, pabor po yan sa aming mga bayan na tourist destinations sa Coron, El Nido, sa San Vicente. But hinintay pa ho namin yung meeting ni papatawag ng Governor, yung aming Palawan ITF. Kasi di ba, mayroong pronouncement yung presidente natin na luluwagan. So yun pa naman, sinabi naman doon sa statement ng Palasyo na ultimately yung mga LGU pa rin na mag-decide kung anong protocol na gagamitin. So kami naman dito, mayroong unified protocol na ginagamit. At yung bago po dito sabi, walang quarantine. So yun po pag-uusapan ng aming IATF kung susundin natin yung national o magkakaroon tayo ng konting modifikasyon doon sa guidelines na ibibigay ng Presidente. Apo, at may mga ilang nagko-comment, kumbaga medyo hati ang kanilang opinion at reaction. Ano ho ba magiging benepisyo ng taga-Palawan kapag ho napunta ho dun sa 3-in-1? Well, para sa akin, sa ordinary mamamayan, pinakamalaking benepisyo niyan, yung mapalapit ang Kapitolyo sa ating mga mamamayan. Una po, napakalaki ng Palawan. Tama po. 3 times Cebu, 7 times Laguna, 5 times Batangas, bigger than Calabarzon. Ang laki nun. Apo. So, yung ating mga kababayan na pupunta ng Kapitolyo, grabe po ang gastos. Tama. Dahil nung Sabi naman ng iba, kanina naman, hirap pumunta ng Kapitolyo. Totoo yan. Pero yung mga official din nyo, mga barangay official din nyo na pupunta ng Kapitolyo, mas magastos yan. At ang gastos na yan, nakasal sa inyong barangay. Bali, ano po? Natin ang
Sir, bali kung matutuloy itong paghati na to, ano to, dagdag uli sa governor, vice governor, provincial board member. Yes, tatlong probinsya po yan. So may mga bagong gobernador sa bawat probinsya. May mga bagong new set of officials sa mga bagong probinsya. Dahil nung 2016, na-assign ako dyan sa Puerto Princesa City, Palawan. Kapag nasa Puerto Princesa, pupunta ka ng El Nido, tsaka ako ron talagang halos mauubos yung maghapon mo Ay, ubos po yan. Ubos po talaga. Ganun kalayo ang aming lalawigan. Ganun kalalayo mga bayan po dito. Papa, So, talagang mahirap. At bali March 30 na, kumbaga wala na hong atrasan itong plebiscito, yes or no, sa Palawan. So, tama po yun. Andiyan na po sa nakatagda na po mangyari yan. Yung sa napakalaking event sa kasaysayan ng aming lalawigan. Apo, at baka meron ho kayong mensahe, Sir Winston Arsaga, at gamitin nyo itong programa natin dito sa Mega Manila, DCME. Sa ating mga kababayan ko na talagang suki ng DCMA, yan po na maraming taga-Palawan, nakakarinig po nito. Sana po sa May 13 po, ay po ay maging instrumento sa pagbabago ng kinabukasan ng ating mga kababayan, pagkakaroon ng mabuting at magandang kinabukasan sa susunod na salinlahi ng ating mga kababayang kalalayan. Apo, at salamat po, Sir Winston Arsaga. Sir, mabuhay po kayo at pakikamusta kay Governor Alvarez. Maraming salamat po. Maraming salamat. At makakarating po kayo. Maraming salamat po. God bless. Yan ang tinig mga kaibigan, ni Sir Winston Arsaga, ang chief ho ng Public Information Office sa tanggapan ho ng Palawan Provincial Office. Ang bahaging ito ay atid sa inyo ng PCSO. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO. We will get through this crisis as one nation.